Hindi na gaanong rumehistro sa isip ni Melissa ang iba pang sinabi ng mami ni Ivan. Ang naiintindihan lamang niya ay ang karimari-marim na aksidenteng sinapit ng kanyang nobyo na habang pauwi ito sakay ng motorsiklo nito ay nabangga ito ng isang 8-wheeler truck. Tumilapon daw si Ivan. Kaagad na sumugod siya kasama ang mga magulang niya sa ospital na pinagdalhan dito. Unconscious pa rin si Ivan nang dumating sila. Kung ano-anong aparato ang nakakabit sa katawan niya. Daig pa niya ang itsura nitong malayong malayo sa masiglang Ivan na kasama niya sa buong maghapon. Larawan ito ng kawalang buhay. Duguan ito, parang stuffed toy na tinatapak-tapakan. Napahagulhol na lamang siya sa dibdib ng mami niya. "He'll be fine, iha. Huwag ka nang umiyak." Pag-aalo sa kanya ng kanyang mami. Ngunit grabe ang mga pinsalang tinamo ni Ivan. Nakoma ito ng ilang oras, ngunit hindi nagtagal ay idineklara din ng mga doktor na patay na ito dahil sa internal hemorrhage sa ulo nito. Hindi matanggap ni Melissa ang nangyari. Natulala siya. Walang masabi. Parang tumigil sa galaw ang lahat sa paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang pananangis ng pamilya ni Ivan. Ivan was gone. Isang linggong ang pakiramdam ni Melissa ay hindi nakatapak sa lupa ang kanyang mga paa. Mula nang mamatay hanggang sa mailibing si Ivan, pansamantala siyang tila humiwalay sa realidad. At nang muli siyang bumalik, sumalubong sa kanya ang katotohanang wala na si Ivan. She had lost Ivan, her best friend, the love of her life, and her future husband. Upang mapagaan ang pagdadalamhati niya, ay inisip na lamang niyang nauna lang ito. Buo ang paniniwala niyang muli silang magkikita somewhere, someday. Katulong ang pamilya nito ay sinikap niyang tanggapin ang trahedyang iyon nang maluwag sa kanyang dibdib. Positibo ang pananaw sa buhay ng mga magulang nito kaya nahawa na rin siya sa mga ito. Ang mga ito pa ang umaalo at nagpapagaan ng loob niya. Pagkatapos mailibing si Ivan, nakukuha na rin niyang ngumiti kahit pilit. "Ivan loves you so much," sabi sa kanya ni Mami Leia habang akbay-akbay siya. "Sometimes, we have to let go. Kahit gaano pa kahirap at kasakit iyon, it's a part of our life that is inevitable." Alam namin kahit biglaan inamatay si Ivan ng masaya. Kung may ikinalulungkot man siya, siguro iyon ang naiwan kanya kaagad. He made a lot of promises he wouldn't be able to fulfill anymore. But I'm sure, wherever he is, patuloy kanyang susubaybayan. Dahil magaan ang pagtanggap ng pamilya nito sa mga nangyari, ay nangako siya sa mga ito na ganoon din ang gagawin niya. Nasa tabi pa rin ni Melissa ang mga kaibigan niya para pasayahin siya at malampasan niya ang kalungkutan at pangungulila kay Ivan. "Sis, baka nakakalimutan mong ikaw ang kalug sa barkada. Hindi kami sanay na nakikita kang ganyang katahimik at kalungkot. Namimiss na namin ang maingay at malakas na sense of humor ni Melissa," sabi ni Bella sa kanya sa nang-aalong tinig. "Cheer up, friend," sabi naman ni Maiko sa kanya. "Bata ka pa naman. There's a lot more in store for you. Saan man naroon ngayon si Ivan, natitiyak kong nakabantay lang siya sa'yo. Pasensya na kayo ha." Aniya sa mga kaibigan na binisita siya sa bahay nila ng araw na iyon. Nasa loob sila ng kanyang kwarto. Nagdala ang mga ito ng mga paborito niyang pagkain, katulad ng spicy fried chicken na binili sa isang fast food, isang malaking kahon ng prunes, ilang piraso ng bags na potato chips, at magazine na ang cover ay ang ultimate crush niyang si Piolo Pascual
na napaka-sexy ng posing. O ayan, pagpantasyahan mo na lang muna si Papa P. Pabirong sabi ni Nikki sa kanya. Ayaw naming nakikitang nagmumukmuk ka lang dito sa room mo. Ano bang gusto mong gawin namin para sumaya ka? Tanong ni Bella. Ako hindi na si Papa P ang crush ko. Ani ni Shane. Si David Cook ang American Idol na ang bagong crush ng bayan. Diyos ko! Panoorin mo siya para makita mong sinasabi ko. Ay, agree ako riyan. Si Gunda ni Ruby. Ang ganda-ganda ng mga mata niya. Makalaglag panty. You have to see it for yourself, Melissa. I know him. Nanonood din kaya ako ng American Idol. O diba, ang ganda ng mga mata niya at ang cute-cute niya. Mas maganda pa rin ang mga mata ni Ivan ko. Hindi nakaligtas sa pansin niyang nagkatinginan ang mga ito. Okay, gusto mo maghanap tayo ng gigs ni Bamboo at i-request namin sa kanya na kantahan ka? O kaya manood tayo ng gig ng grupo ni Spike, yung boyfriend ni Peaches, magaling daw ang bandang iyon kaya nga sumisikat na. Pinilit niyang ngumiti. Totoo ang sinasabi ng mga ito na malayong malayo siya sa dating Melissa na life of the group. Malungkot ang barkada nila kapag wala siya. Kung kaya niyang pangitiin at pasayahin ang ibang tao, bakit ngayon ay hindi niya magawa iyon sa kanyang sarili? Sige, para sumaya ako, gusto kong makitang nag-striptease si Miss Bailon. Ang tinutukoy niya ay ang terror na propesor nila na kamukha ni Tia Pusit pero kasing intimidating ni Celia Rodriguez. Napuno ng halakhakan ang buong silid niya. Ikinabigla ni Melissa nang ipagtapat sa kanya ng mga magulang ni Ivan na idodonate ng mga ito ang mga mata ni Ivan. Hindi niya alam kung sinadya ng mga itong hindi sabihin sa kanya nang iburol ang yumaong nobyo ay wala na ang mga mata nito upang hindi na madagdagan pa ang bigat ng kalooban niya. Magaling ang nag-makeup sa bangkay nito dahil hindi halatang wala na ang mga mata nito. May donor card si Ivan. Ang ibig sabihin kapag namatay siya, mas gusto niyang pakinabangan ng ibang nangangailangan ng mga importanteng organs niya. Alam ko na rin ho iyon. Napag-usapan namin ang ginawa ng uncle niya nang mamatay ito. Humanga siya sa pagiging unselfish nito, pero nagulat pa rin ako. Sabi niya, sino ho ba ang recipient ng mga mata ni Ivan? Isang 23-year-old na binata ang nabiyayaan ng mga mata ni Ivan. Sabi ng daddy ni Ivan. Sayang kung hindi na siya muling makakakita. He's a very intelligent and hardworking young man. Student leader daw ito nang nag-aaral pa. Sa murang edad ay business-minded na and a promising entrepreneur in the future. Para naming nakita si Ivan sa kanya. Napakaraming gustong gawin at ma-achieve. Gusto niyang makatulong sa kapwa. Siya ang tipo ng taong magiging productive member ng society, kaya naisip naming sa kanya i-donate ang mga mata ni Ivan. He deserves to see again, para magawa niya ang magagandang plano niya sa buhay. Alam mo bang nang makita ko siya, Melissa, I can't help but cry. Dagdag uli ni Mami Leia. Para kasing nakita kong buhay si Ivan dahil sa mga mata niya. Hindi sila nagkakalayo ng edad. He's good looking too. Mukhang hindi rin sila nagkakalayo ng mga ugali. Talaga ho? Sa narinig, pakiramdam niya ay nabuhayan siya ng panibagong pag-asa. Oo, Melissa, kung makikita mo lang siya, maghahalo ang tuwa at lungkot mo. Napangiti siya. Gusto ko rin pong makita ang recipient ng mga mata ni Ivan. Gusto kong makita ang mga mata ni Ivan kahit nasa ibang tao na. Sabi ni Melissa sa mga magulang ni Ivan. Hayaan mo, we will arrange for that. Pangako ni Mami Leia sa kanya na labis na ikinatuwa niya. Kahit mga mata na lang ni Ivan ang buhay, ay magiging maligaya na siya. Isang magandang bagay iyon na naiwan nito at magpapanatili ritong buhay para sa kanya. Pagkalipas ng 2 araw, ay nakatanggap si Melissa ng tawag mula kay Mami Leia.
Makikipagkita raw ang buong pamilya ng mga ito sa recipient ng mga mata ni Ivan at nais siyang isama ng mga ito. Excited siya na makilala ang taong nagmamay-ari ng mga mata ng kanyang yumaong nobyo. Gaganapin ang pagkikita sa isang restaurant sa Makati. Pag-aari daw iyon ng pamilya ng recipient. Lalong nadagdagan ng excitement na pumupuno sa kanyang puso habang hinihintay nila ang pagsulpot ng recipient ng mga mata ni Ivan. Parang naiinip na kahit wala pa namang 10 minuto silang naghihintay. May kausap lang daw ito sa telepono na kliyenteng magdaraos ng wedding reception sa restaurant ng pamilya nito kaya hindi pa ito lumalabas sa opisina. "There he is!" sabi ni Mami Leia nang matanaw nito mula sa mesa nila ang hinihintay nila. Saglit na natigilan siya nang makita niya ang lalaking palapit sa kanila. Hindi niya inaasahang ganoong ka-striking ang personality nito. He was utterly good-looking, tall and dark. Maganda rin itong magdala ng damit. Katulad ito ni Ivan na parang modelo kung manamit at maglakad. Sa biglang tingin ay mapagkakamalan mong artista ito. Tumayo si Daddy Michael. "Hi po." Nakangiting bati ng gwapong lalaki. "I'm really sorry if I kept you waiting. May client kasing biglang tumawag, pasensya na po." Magalang na paghingi nito ng paumanhin sa mga magulang ni Ivan. Hindi na niya naialis ang tingin dito dahil parang napakahirap alisin ito ng tingin. Parang napakasarap pagmasdan ng bawat features ng mukha nito. Ang makinis na mukha nito, ang makakapal at tila inayos na mga kilay, ang mapulang labi, ang mga pilik mata na mahihiya ang ilang kababaihan sa haba, ang matangos na ilong, and God, ang mga mata nito. Sa tingin niya, kahit noong hindi pa taglay nito ang mga mata ni Ivan, ay may ibubuga na ang kanyang hitsura. "It's okay, iho," sabi ni Daddy Michael. "Oo nga, hindi naman kami matagal naghintay," ani ni Mami Leia. "Melissa, this is Dave." Pakilala sa kanya ni Daddy Michael sa lalaki. Halos matulala siya nang pagmasdan niya ang mga mata ni Dave. "Oh my God!" Kapag kuway mahinang sambit niya. "Mga mata nga ni Ivan." Ang tingin niya rito ay si Ivan ito. Ipinakilala naman siya rito ni Mami Leia. "Dave, this is Melissa, Ivan's childhood sweetheart. Siya ay likas na sadyang maganda at siya yung naiwang girlfriend ni Ivan." Nang ngumiti siya rito ay ginantehan naman nito iyon. Ilang sandaling tila nag-usap ang kanilang mga mata. Ang hindi lamang niya sigurado ay kung pareho sila ng iniisip ng mga sandaling iyon. Nasisiyahan siya habang nakatingin sa mga mata nito dahil parang nakatitig siya kay Ivan. Magkaiba ang kagwapuhang taglay ni Dave at ng kanyang yumaong nobyo. They were both charming and stunning in different ways. Ang ipinagtaka lamang niya sa kanyang sarili ay kung bakit tila may mabilis sa normal ang tibok ng waist ng kanyang puso nang makipagkamay siya rito at nakatitig sila sa isa't isa. "Nice meeting you." Tila lumilipad ang diwa niya. "Same here." Sagot niyang wala pa rin kakurap-kurap sa pagkakatitig sa mga mata nito. "Pasensya ka na, Dave. Katulad ng naging reaksyon namin nung una naming makita ka. Is also stunned," sabi ni Mami Leia. "I understand, ma'am," ani ni Dave. "Masanay ka na sa amin, ha?" "Okay lang po, ma'am. Kung sa paraang iyon ako makakatulong sa inyo para mabawasan ang pagdadalamhati nyo sa pagkawala ni Ivan. Thank you for being so understanding, Dave," sabi ni Daddy Michael. Naupo na silang lahat saka ipinagpatuloy ang kwentuhan. Binalingan siya ni Mami Leia. "Melissa, nabanggit ko na sa iyo na sina Dave ang may-ari ng restaurant na ito, di ba?" "Opo."
Mahinang tugon niya. Muling tiningnan niya si Dave. At nakita na naman niya si Ivan sa mga mata nito. Pero parang naasiwa ito sa pagkakatitig niya. Inilipat nito ang tingin kay Daddy Michael. Nakadama siya ng pagkapahiya. Inalis na rin niya ang tingin dito at inilipat sa bunsong kapatid ni Ivan na kasama rin nila at ito ang kinausap niya. Maya-maya ay isa-isa nang isinilbi ang mga pagkaing ipinahanda ni Dave para sa kanila. Iyon daw ang mga specialties ng restaurant. Lately, nagtatry na kaming mag-serve ng ilang international dishes like Italian, Mexican and Korean. May pagmamalaking sabi nito habang nagsisimula na silang tikman ang maraming pagkain. Bakit parang nararamdaman niyang inililihis lang nito ang topic palayo kay Ivan? Napakarami naman yata nitong ipinaserve mo para sa amin, iho. Baka hindi namin maubos ito. Sabi ni Daddy Michael. Oo nga, segunda ni Mami Leia. Ipinahanda ko talaga ang mga yan para sa inyo, sir, ma'am. Pwede ba iho, Tita Leia at Tito Michael na lang ang itawag mo sa amin para mas maging komportable tayo sa isa't isa? Suhestyon ni Mami Leia rito. Kung yun po ang gusto nyo, Tita Leia eh. Asikasong-asikaso sila ni Dave. Itinatanong sa amin ni Melissa kung bakit ka nabulag, iho. Ikaw na ang magkwento sa kanya, sabi ni Daddy Michael. Nagkaroon ako ng vehicular accident last year. Ang mga mata ko ang nadamage ng husto. Unang nabulag ang isa kong mata. Unti-unti na ring nanlabo pa hanggang sa hindi na talaga ako makakita. Akala ko hindi na ako makakakita pa uli. Nabuhayan ako ng pag-asa nang sabihin ng espesyalistang tumingin sa akin na may pag-asa pa raw akong makakita. Donor na lang ang kailangan ko. For more than 9 months, nabuhay ako sa dilim. Kaya napakalaking pasasalamat ko nang sabihin sa akin ng tito ko na may nakita siyang maaaring maging donor ko. Ikaw ang napili naming pagbigyan ng mga mata ni Ivan pagkatapos naming mabasa ang profile mo. Bukod kasi sa masipag ka, ay parang nakikita namin si Ivan sa'yo. Tatanawin ko ho itong malaking utang na loob habang ako ay nabubuhay. Gagawin ko na rin hong advocacy ang pagtulong sa mga taong bulag sa pamamagitan ng ilang foundations. Habang nagsasalita si Dave, ay nakatunga nga lamang si Melissa rito. Titig na titig siya sa mga mata nito. Halos hindi siya makasubo dahil mas gusto niyang pagmasdan ang mga mata nito. Ngayon ay hindi na niya masyadong namimiss si Ivan. Alam mo ba, panimula ni Mami Leia. Mga bata pa sina Melissa at Ivan ay may pangako na sila sa isa't isa. They promise each other na silang magpapakasal 7 years from now. Kung hindi sana nawala si Ivan, you can just imagine kung gaano rin dinamdam ni Melissa ang nangyari sa anak namin. Ganun ho ba? Reaksyon ni Dave na inilipat ang tingin sa kanya. Bigla siyang na-conscious sa titig nito, kaya siya na ang nagbaba ng tingin sa carbonara na kinakain niya. But she's still young. I'm sure madali pa siyang makaka-recover. Dagdag pa nito. Nang muli niyang iangat ang kanyang ulo, ay sa kanya pa rin ito nakatingin. Hindi niya maunawaan kung bakit para na siyang napapaso sa mga titig nito. Sa buong durasyon ng pagsasalusalong iyon, ay kumibodili siya. Sina Daddy Michael at Mami Leia ang kausap ni Dave. Nakikinig lamang siya. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang naging keme sa harap nito. Kung makikita siguro siya ng mga kaibigan niya ng mga sandaling iyon, ay tiyak na hindi maniniwala ang mga ito na ang maingay at kalog na si Melissa ay biglang natameme. Maging siya ay nagtaka sa kanyang sarili.